Ang mga tao ang pinakamagaling na artista sa lahat ng nilalang, babae man o lalaki. Kinamumuhian ko ang mga mapagpanggap at peking pag-ibig. Tulad ng pag-aasawa ng mga magulang ko. Puno ng hinanakit at pagtatalo. Matapos magdiborsyo ang mga magulang ko, namatay ang nanay ko sa isang aksidente sa sasakyan, at ako ay inampo ng tiyuhin ko. Nakikitira sa ibang bahay, laging nakikiramdam. Ang kalungkutan ng aking kabataan ay nagdulot sa akin ng pagnanais na may magmahal sa akin, ng matindi at buong puso hanggang kamatayan. Kaya nagdesisyon ako na maghanap ng isang tao. Tanging akin lamang. Yang Sisi. Sunog na ang karne. Eugene. Naniniwala ka ba na ang mundo natin ay isang nobela? Yang Sisi. Kailan ka pa naging manunulat ng nobela? Ilang araw na ang nakalipas, bigla kong narinig ang isang time traveler na nakikipag-usap sa isang sistema sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap. Nalaman ko na ang mundong ito ay isa lamang palang nobela. Ngayon, naririnig ko na naman silang nag-uusap. Sistema, bakit may girlfriend? Ang bidang lalaki, paano ko siya mapapasakin? Huwag kang mag-alala. Malalaman din ng girlfriend niya ang kakaibang pag-iisip ng bidang lalaki. Dahil sa takot, iiwan niya ito. Ngunit ito ang magiging dahilan para lalong lumala ang sakit niya. At sa oras na iyon, tayo naman ang kikilos. Siya pala yung yandere na nababasa ko lang sa mga nobela. Karaniwang personalidad ng yandere na bidang lalaki ay sobrang mapilit. Nakakasakal na pagmamahal. Gusto lang patakbuhin ang bidang babae. Hindi ko inaasahan na ang ating mundo ay may ganitong kawili-wiling plot. Ang sarap. Hindi talaga natin kailangan hintayin ang kadate mo, diba? Nakababa na ako. Hindi na kailangan maghintay. Sabi niya nasa baba na siya. Susunduin ko siya. CJ. Ito ang unang beses ko makita ang boyfriend ni Sisi. Mabagal siyang magpainit. Mataas ang standards niya sa pag-ibig. Maraming gustong manligaw sa kanya dati. Pero lahat sila ay na-reject. Magaling talaga ang mga galawan nitong si Pei Yanchuan. Nakuha niya siyang Sisi nang walang kahirap-hirap. Ang batang ito, baka niloko siya ng isang manluloko. Pagkalabas ng Korean eating restaurant, nawala na ang mga boses na nag-uusap. Gusto ko talagang malaman kung sino ang yandere na bidang lalaki na sinasabi nila. Ano kaya ang pakiramdam nang makasama ang isang yandere? Talaga bang nakakatakot? Sisi, Yanchuan, nagpabango ka ba? bakit? 怎么了？ Hindi ba mabango? 不好闻吗？ Hindi naman. Medyo matapang. Mas gusto ko pa rin ang dati mong amoy. CJ, 好， hindi na ako magpapabango sa susunod. May bigla ang nangyari sa kumpanya ngayon. Pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Okay lang. Sinabi ko sa kanya na may trabaho ka. Masarap ba? Tikman mo. 你尝尝。 Teka lang, upusan ko lang. Masarap na. Ano yung sinasabi mo kanina? 在说什么？ Wala. 没什么。 Nakain ni Pei Yanchuan yung lipstick ko. Ito ba? Indirect kiss na ba to? Ito ang unang beses na ganito kami kalapit ni Pei Yanchuan. Kahit kalahating buwan na, kaming magkasintahan. Ang pinakamalapit na nagawa namin ay yakap lang. Ang susunod na hakbang, halik na ba? Host, dumating na ang male lead na si Pei Yanchuan. Hanapan mo ng pagkakataon na malapitan siya ngayon. Male lead. Pei Yanchuan. Hindi ko maitatanggi. Gwapo talaga ang male lead na to. Hindi mo akalaing baliw siya. Kailangan kong gawin to kapag wala siyang Sisi. Dapat wala siya. Bakit hindi mo sabihin nang palihim kayang Sisi na ang boyfriend niya ay hindi normal? Para maghiwalay na sila agad. Wow! System, ang galing ng ideya mo.
Mukhang ang mundo ng nobela na kinaroroonan ko ay isang redemption novel. Ang time traveler ay nandito para suyuin ang mga ganitong yandere male lead at ang target ko ngayon ay si Pian Chuan. Bakit? 怎么了？ Wala. 没事。 Yander ba talaga si Pian Chuan? Sa harap ko, lagi siyang mabait. Hindi siya mukhang yandere. Sisi. Itatali ko ang buhok mo. Hindi na kailangan. 不用。 May nasabi ba akong mali? Parin. Nahalata na nila. Ang tagal ko nang tinitiis to. Sisi. Ikaw. Ikaw ba si 你 Pian 是这 Chuan? 裴元川？ Masaya akong makilala ka. Matagal ko ng kaibigan siyang Sisi. Ako si Eugene. Magandang araw, Inayo. Madalas kang ikwento sa akin ni Sisi. Masaya akong makilala ka. Pakiramdam ko lang ba ito? Sa likod ng kanyang magalang na anyo, parang may nakatagong, isang mabangis na halimaw na handang sumalakay anumang oras. Eugene na 希望 lang. 于晶就好。 Sisi, 是啊， napag-usapan na natin na sabay tayong magiging single. Pero ikaw, nauna ka pang umalis sa grupo. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, babalik ako sa grupo. Pwede ba? Wow, totoo ba yan? 真的假的？ Huwag mo akong 开 biruin. 玩笑了。 Totoo. Pian Chuan. Makipaghiwalay na tayo. Teka lang, 等一下， mali 说 ito. 不对吧？ Sisi, huwag mo akong biruin. 你可别开玩笑了。 Pakiramdam ko tuloy ako ang 我 sumira 跟 sa 呆板 relasyon 鸳 niyo. 鸯了一样。 Sige na, sige 好 na. 啦好啦， Hindi ba't 你是说 ipapakilala 真的 mo siya 跟 sa 我认识 akin? 吗？ Bakit kayo 说 maghihiwalay 不 agad 要见 pagkatapos 面 niyong 就提 magkita? 分手。 Baby. Ayoko ng ganitong biro. Uwi 我 na 也回 ako. 家。 CJ. Ihahatid ko kayo pa uwi. Sasabay 我 ako 和 kay 于晶 Eugene. 一起。 CJ. Senyorito. Senyorito. Senyorito, sinisigurado namin, bago ka dumating, walang nangyari. At walang ibang lalaking lumapit kay Miss Yang. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay hindi malalantad. Aling mesa ng bisita ngayon? Ang hindi nakaayos. Bakit hindi mo sabihin ng palihim kayang Sisi? Na ang kasintahan mo ay hindi normal. 正常的人。 Para maghiwalay na sila agad. 分手 Hindi maghihiwalay si Sisi. Nang walang dahilan. May nagsabi sa kanya ng kung ano. Sa loob ng 3 araw. Gusto ko ang listahan ng lahat ng taong nakasalamuhan niyang Sisi. Opo, senyorito. Kanina ka 刚 pa. 才 Bakit mo 突然 biglang 提 binanggit 分 ang 手 hiwalayan? Hindi naman siguro dahil sa 就是 akin, 因 di 为 ba? 我吧？ Siyempre, hindi dahil sa'yo. Dahil kay Peiyan Chuan 是 mismo. 他自己。 Ngayon ko lang nalaman na hindi niya talaga ako gusto. Bakit mo nasabi? May nagsabi sa akin. Tulad ng sinabi ko sa'yo dati, ang mundong ito ay isang nobela. Sinabi rin sa akin ng taong iyon. Yang Sisi,
Dapat ba kitang dalhin para magpatingin sa pinsan ko? Hindi ako may sakit. Hindi ko kailangan ng psychiatrist. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko ayaw sa akin ni Pei Yanchuan ay dahil sa bagay na iyon. System. Tingnan mo ang atmosphere nila. Sa tingin mo ba talaga, wala silang nararamdaman? Host, ang dahilan kung bakit nagpapanggap ang Melly sa harap niyang sisi bilang isang normal na tao. Dahil hindi talaga siya may gusto kayang sisi. Dahil hindi talaga siya may gusto kayang sisi. Kapag kaharap ka lang niya, lumalabas ang pagiging yandere niya. Ang pagiging yandere ni Pei Yanchuan, pwede niyang ipakita sa iba. Bakit hindi niya ipakita sa akin? Ayaw niya talaga sa akin. Break na kami. Sige na, sige na. Kahit ano pa man, suportado kita sa pakikipaghiwalay. Yung si Pei Yanchuan, mukhang kakaiba talaga siya. Sa tingin ko tama lang na makipaghiwalay ka sa kanya. Bakit mo nasabi? Nakakaiba si Pei Yanchuan. Hindi kaya, nakikita ng lahat. Ako lang ang hindi. Hindi ko masabi. Basta kakaiba talaga siya. Sisi, ang dami ng lalaking nagtapat sa'yo dati. Hindi ka pumayag. Bakit? Bigla kang pumayag kay Pei Yanchuan. Kasi kaya niyang tuparin lahat ng gusto ko. Ako lang ang nasa isip niya. Wala siyang magulang. Walang kaibigan. Hindi rin siya nakikisalamuha sa iba. Akin lang siya ng akin. Ano? May tao talagang pumayag sa kakaibang standards niyang sisi sa pakikipagrelasyon. Kaya pala, pumayag ka sa kanya. Baby, pwede ba akong pumunta sa inyo mamaya? Pupunta siya sa inyo ngayong gabi. Anong level na kayo? Anong level na kayo? Indirect kiss, counted ba yun? Tungkol sa nangyari ngayon? Hindi nga. Kayong dalawa, isang buwan na kayong magkasama. Hanggang doon lang ang narating nyo. Napakatiisin naman ni Pei Yanchuan. Si Pei Yanchuan, karaniwan lang naman. Hindi niya ako basta-basta hinahawakan. Kahit gusto niya, magtatanong muna siya ng permiso sa akin. Hindi ko lang maintindihan. Kung si Pei Yanchuan talaga ay isang yandere, hindi ba dapat pinipilit niya ako? Ibig sabihin lang nito ay hindi niya ako gusto. Doktora Yu, pasensya na sa abala na pinapunta kita rito ng ganito kagabi. Ayos lang. Pero, nitong mga nakaraang buwan, matatag naman ang kalagayan ni Pei Yanchuan. Bakit bigla siyang nagkaganyan ngayon? Bawal sabihin ng batang master. Tanungin mo na lang siya mismo. Doktora Yu, sabi mo, kontrolado ko na ang sakit ko. At wala nang pinagkaiba sa normal na tao. Siyempre, minsan nga kapag nakikita kita, iniisip kong normal ka na. Aga. Paano kung hindi ko makontrol? Paano kung may makakita? Ito, malamang kay Pei Yanchuan. Kapag kinakabahan siya, ginagawa niya yan. Kapag may nakakita, kinakabahan siya. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa bagay na hindi ko alam. Tama ba? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Kung matutulungan kita, matutuwa rin ako. Ako. May girlfriend na ako. Gustong gusto ko talaga siya. Pero malapit ko nang hindi mapigilan ang sarili ko. Paano kung malaman niya? Ano ang mangyayari? Ano? Nakakagulat naman ito. Ang taong ito ay talagang. Hindi bagay sa pakikipagrelasyon. Kapag nakipagrelasyon, ang kanyang mga sintomas ay lalala pa. Kung magiging masaya ang relasyon, ayos lang. Pero kung hindi, kaya, ang iyong kasintahan ay natuklasan ang iyong sakit.
Hindi niya natuklasan. Imposible naman niyang matuklasan. Kung ganoon, bakit mo sinabi sa akin noon? Dahil malapit ko nang hindi mapigilan ang sarili ko. Malapit ko na talagang hindi mapigilan ang sarili ko. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang halikan sa buong katawan niya. Ayu. Para sa isang normal na magkasintahan na 20 araw nang magkasama, ang paghalik ay mabilis ba? Depende iyan sa tao. 因人而异。 Pero, 不过， kailangan ko pa rin ipaalala sa iyo na kung malalaman ng iyong partner ang iyong sakit, hindi natin mahulaan ang mga kahihinatnan. NP, dapat mong malaman, ang iyong mga alalahanin ay maaaring mangyari balang araw. Kaya, ang pakikipaghiwalay ngayon ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian. Maaari ka nang umalis. Maaari ka nang umalis. Ilang buwan pa lang mula nang bumalik si Pei Yanshuan sa bansa, at biglaan niyang napagpasyahang bumalik. Paano siya nakahanap ng kasintahan ng ganito kabilis? NP, maitanong ko ba bilang kaibigan, taga rito rin ba ang girlfriend mo? 是国内的吗？ Doktora Yu. Malalaman mo rin sa hinaharap. Ito ay binili namin ni Pei Yanshuan nang magkasama. Ang plano ay bubuin namin ito ng paunti-unti tuwing gabi. Kapag natapos na namin itong buuin, maglalakbay kami ng magkasama. Pero hindi ko alam kung magkakaroon pa ng pagkakataon. 내 곁에 다가서지 못한 채로 Sisi, 이렇게 Nandito ako para humingi ng tawad. 서서 바라보죠. Yanshuan, hindi mo ako ginalit. Pagbalik ko, napag-isip-isip ko rin. Masyado akong padalos-dalos nang nakipaghiwalay ako. Kung talagang nanloko si Pei Yanshuan, hindi pa huli ang lahat para makipaghiwalay. Pumasok ka muna. 进来吧。 두 눈을 감아 Sisi. Hindi pa ba tayo hiwalay? 没有分手， Sa ngayon, 30 hindi pa tayo hiwalay. 没有分手。 Baby. Pwede ba kitang yakapin? Sobrang lamig ngayong gabi. Si Pei Yanshuan, naka-short sleeves lang siya. Kanina, ang amoy ng pabango ni Pei Yanshuan ay nawala na. Ngayon, ang amoy niya ay katulad ng sabon ko. Pasensya na, Yanshuan. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Huwag kang 不 magalit 要生气， o malungkot. 不要伤心。 Hindi na ako 我 magsasalita 不会 ng 再嘴边说 ganoon 这样的 ulit. 话了。 Ang bango. Gusto kong halikan. Okay lang, baby. Hindi kita sisisihin. Mahal kita. Basta. Yakapin mo lang ako ng ganito. P. Yanshuan. May matigas na 有什么 bagay 硬硬的东西， dumidikit sa akin.
Hindi kaya. Pasensya na, baby. Teka lang. Ang init. Baby. Pupunasan ko. Kayo ni Pei Yanchuan. Hanggang saan na kayo? Sisi. Yanchuan. Maghahalikan tayo, okay lang ba? Gusto mo ba akong halikan? 밤이 끝나면 너가 사라질까 수 없어. Bakit ang bagal? Pumalik ni Pei Yanchuan. Baby. Yakapin mo ako ng mahigpit. Masarap humalik. Pero masakit sa labi. Gusto ko ng cake. Pero masakit ang labi ko. Manhid pa. Pei Yanchuan. Baby. Patingin nga. Okay lang. Maayos pa naman. Parang nagasgas na. Kinagat mo ako kanina. Kung ganon. Kagatin mo rin ako, baby. Masakit talaga. Hindi ako makakain ng cupcake. Kung ganon. Bibilhan kita sa susunod. Pwede pa ba tayong maghalikan? Hindi pwede. Bakit? Basta. Bakit basta? Nakakainis ka, Pei Yanchuan. Para kang bata. Kung gusto mong humalik, kailangan mo munang magtanong sa akin. Pwede mo lang akong halikan kung papayag ako. Sige, naintindihan ko na. Hindi pwede kung hindi ako papayag. Paano kung default? Ibig sabihin pwede humalik. Baby. Ngayong gabi. Pwede ba akong magpalipas ng gabi dito? Dito matulog. Pei Yanchuan. Gusto mo ba akong makasama sa kama? Umalis na ang boyfriend mo. Umalis siya 10 minuto ang nakalipas. Naisip ko, sa tingin ko, dapat ko pa ring bigyan ng pagkakataon si Yanchuan. Hindi pwedeng basta-basta na lang makipaghiwalay. Alam ko na mangyayari ito. Sisi, ang boyfriend mo, hindi kaya ako hahanapan ng gulo.
Bakit kanya hahanapan ng gulo? Dahil, nakipaghiwalay ka dahil sa sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Kahit na ganun, hindi kanya hahanapan ng gulo. Bakit? Dahil, hindi ko papayagan na makipag-ugnayan siya sa iba. Sisi, yung mga sinabi mo kanina, sinabi mo rin ba kay Pei Yanchuan? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanya ang standards ko sa pakikipagrelasyon. Hindi ko rin balak sabihin sa kanya. Bakit? Jing Jing. Ang mga tao ang pinakamagaling na artista sa mundo. Ayoko nang nagkukunwari. Ayoko nang nagkukunwari. Peking pag-ibig. Tulad ng mga magulang ko. Kaya gusto ko ng isang taong akin lang. Kaya, nang malaman ko na si Pei Yanchuan ay isang yandere na bidang lalaki, tuwang-tuwa pa ako. Dahil ibig sabihin nito, hindi magiging playboy si Pei Yanchuan. Kaya niyang lagpasan ang mga pagsubok at pamantayan ko. Ang bagay na kaya siyang makonquer ay nagpaisip sa akin na ang pagiging yandere na ito ay maaaring hindi para sa akin, kundi para sa iba. Jing Jing. Naghihintay ako. Naghihintay ako sa pagkilos ng time traveler na ito. At naghihintay din sa reaksyon ni Pei Yanchuan. Team Leader Yang. Ngayon, ililibre mo ba talaga ako ng kape? Siyempre naman, malaki ang naitulong mo sa proyekto nitong mga nakaraang araw. May isa akong miyembro ng team na matagal nang may gusto kayang sisi. Nabalitaan ko, na balak niyang magtapat sa kanya sa susunod na linggo sa dinner party. Sa oras ng pagtatapat. Sisi, sa tingin mo, pasensya na miss, hindi gumagana ang phone mo. Paano nangyari to? Okay pa naman kanina. Miss, pwede mo ba akong bayaran? Ibabalik ko agad ang pera sa'yo mamaya. CJ. Cheng. Umorder ka na rin. Ako na ang magbabayad. CJ. Ang supporting actress na ito, medyo maganda. Pati ako ay medyo kinilig. Hindi ba talaga kikiligin si Pei Yanchuan? Host, huwag kang mag-alala. Akala mo ba ang isang yandere na bidang lalaki? Ganoon ba kadali mahumaling? May iba pa ba kayong kailangan? Wala na. Kumusta? Gusto ko ng isang sandal. Isang kape. Magandang binibini. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ipapadala ko sa iyo ang pera mamaya. Alaynan. Okay na. Salamat. Lix Wanmeng. Kaya pala ito ang pangalan ng time traveler. Hindi ako pinatulog ni Sisi kagabi. Pinaalis niya ako. Pinagtabuyan niya ako. Wala pa siyang balak makipaghiwalay sa ngayon. Pero anumang oras pwede kaming maghiwalay. Family card. Kaltas na 88 yuan. Ginamit ni Sisi ang intimate payment. Hindi pa niya tinatanggal ang link. Kaya, hindi pa kami naghihiwalay. Itong Lix Wanmeng. Bakit niya ako hinahanap? Hindi ba dapat si Pei Yanchuan ang hanapin niya? Sisi, bumili ka ba ng ice cream? Pei Yanchuan, paano mo nalaman na kumain ako ng ice cream? Muntik ko nang makalimutan. Nilink ako ni Pei Yanchuan sa intimate payment. Hindi niya ako pinapayagang kumain ng ice cream. Hindi kape ang binili ko. Talaga. Pero, ang halaga ng nabawas, sakto para sa isang sanday, at 2 tasa ng kape. Yang Sisi, wala naman ang kape na binili ko. Katrabaho ba?
Hindi pa tinatanggal ni Sisi ang close payment. Ibig sabihin hindi pa tayo hiwalay. Ang listahan ng mga napili para sa Korean Eerie Restaurant, lumabas na ba? Young Master. Ito ang listahan noong araw na yon. Sinuri ko na. Ang mga tao dito ay hindi kilala ni Miss Yang. Wala ring kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Ang listahan ito talaga. Dapat ay nasa kamay na ni Young Master kahapon. Pero kagabi, pumunta si Young Master para hanapin si Miss Yang. Hindi ako nang istorbo dahil alam ko ang dapat kong gawin. Kahit kailan naman. Si Miss Yang, ang inuuna. Young Master, pagbalik mo, ipinapasabi sa'yo ng iyong ama na umuwi ka ngayong weekend para maghapunan. Lanan, mukhang hindi ka papayag. Young Master, ang meeting mamayang gabi, inayos ko na para sa'yo. Sa hapon, tingnan mo, kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos ng restaurant? Para sa'yo at kay Miss Yang, kailangan. Maghapunan ka sa bahay ko mamaya. Ako mismo ang magluluto. Na lang. Nag-private message siya sa akin. Pinapupunta niya ako sa bahay niya para maghapunan. Hindi ako nakapag-stay kagabi. Pero sabi ni Sisi, pwede akong pumunta sa bahay niya para maghapunan ngayong gabi. Magandang balita yan, Young Master. Kung magpapatuloy ito, malapit nang tuluyang mawala ang paghihinala ni Miss Yang sa'yo. Ikaw, kailangan mo ba ng stylist ngayong gabi? Nakakita ka na ba ng taong kagagaling lang sa trabaho, na may ayos? Pasensya na, Young Master. Hindi ko naisip yon. Tuluyang mawala ang paghihinala. Gaano katagal bago mangyari ang tuluyang yan? Ilang linggo? O ilang buwan? Pinapangarap ko siya ng kalahating taon. Mula sa ibang bansa hanggang dito sa Pilipinas. Nandito na siya ngayon sa harapan ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tama nga si Yusi. Hindi talaga ako bagay sa pakikipagrelasyon. Pero ayoko rin siyang pakawalan. Hindi ko rin siya pwedeng pakawalan. Yang Sisi. Akin ka lang. Sisi, may oras ka ba mamaya? Kakatapos lang namin maglinis ng ate ko. Gusto kanyang gayain maghapunan. Hindi pwede ngayon eh. May usapan na kami ni Yan Chuan na maghapunan. Pi Yan Chuan. CJ, kung hindi, samantalahin na natin ang pagkakataong ito para makita mismo ni ate si Pi Yan Chuan. Mas magaling siguro si ate sa pagkilatis ng tao kaysa sa akin. Parang may nakalimutan ako. Parang kulang pa to. Bakit ang aga niya umuwi? Sisi. Binili kita ng cupcake. Yan Chuan, Bakit? kailangan ko munang bigyan ka ng babala. Ang hapunan ngayong gabi ay maaaring hindi katulad ng iniisip mo. Okay lang. Nakita kita. Masaya na ako. Talaga, Talaga. Nasa trabaho ako ngayon. Wala akong maisip. Muntik pa nga. Akong mapagalitan ng boss ko. nagluto rin ako ng sopas. Titingnan ko. Lanan. Parang alam ko na kung ano ang nakalimutan ko. Magsaing. Nakalimutan kong magsaing. Anong gagawin ko? Kailangan mo ba ng tulong, Sisi? Yan Chuan. Sana hindi na lang kita. Inimbita na kumain dito sa bahay. Anong nangyari, Sisi? Nakakahiya. Nakalimutan kong magsaing. Huwag kang tatawa. Pasensya na, Sisi. Sisi.
Pwede ba kitang halikan? Isang halik lang. Oras ba para maghalikan ngayon? Pinagluto na nga kita. Kahit may kaunting pagkakamali, dapat mo pa rin akong intindihin. Hindi mo ako dapat pagtawanan. CJ. Mali ako. Sisi. Maghalikan muna tayo. Habang hinihintay maluto ang kanin. Gaano kaya katagal yun? Magandang babae, add mo ako. Ay sasend ko sa'yo ang pera mamaya. Sisi. Hindi ako nagpabango ngayon. Yan, Chuan. Dahan-dahan lang. Kailangan kong makakain ng cupcake ngayon. Dahan-dahan akong hahalik. Sisi. Bakit wala sa sarili? Yan, Chuan. Ako. Hindi pa ako naghugas ng bigas at nagsasaing. CJ. Ako na. Yan, Chuan. Anong tinitingnan mo? Ilang dokumento sa trabaho. Busy ka ba? Hindi, maliit na bagay lang. 一点小事。 Uy, Sisi. 此次 Gusto mo bang maglaro ng puzzle? Gabi na. Medyo gabi na rin. 不早了， Uwi 那 na 先 ako. 回去。 Magpahinga ka ng maaga. Yan, Chuan. May nakita akong scam kamakailan. May mga taong nagpapanggap na nasira ang kanilang telepono. Kapag nagbabayad sila, tapos hihingi sila ng tulong sa iba, para maidagdag sila sa WeChat at mag-advertise. Naranasan mo na ba yon? Hindi. Sisi. 此次 Naranasan mo na ba? Hindi. Hindi ko pa naranasan yan. Pinapaalalahanan lang kita. Baka maloko ka. Hindi ako maluloko. Ikaw rin, Sisi. Huwag basta-basta mag-add ng estranghero. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Eugene, baliw ka ba? Naglalakad ka, papunta sa subdivision ng ibang tao. Anong ginagawa mo? Kaninong bahay ito? Bahay ito ni Sisi. Bahay ni Sisi. Ano ang ginagawa mo dyan sa baba? Bakit hindi ka umakyat? Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang boyfriend niya ay pupunta rito para maghapunan kasama niya ngayong gabi? Ek,
Hindi ka ba curious kung anong klaseng boyfriend ang nakuha niyang Sissy? Iniisip ko lang na makita mo siya kahit saglit. Ayoko siyang makita. Ako, pribadong bagay iyon ni Sissy. Pi Yanchuan. Bakit siya nandito? Siya ang boyfriend ni Sissy. Kanino? Boyfriend. Sissy. Hinahanap mo ba si Sisi? Nasa taas siya. Hindi. Naglalakad lang kami ng ate ko. Dito. Si Pei Yanchuan ay kasama pala ng kaibigan ng kapatid ko. At sinadya niyang ipaalam sa akin. Kaya noong tinawag niya ako noon, hindi talaga siya nawalan ng kontrol. Kundi, Binibigyan niya ako ng babala. Paano niya nakilala siyang Sissy? Hi. Bakit? Nararamdaman mo rin ba na may mali kay Pei Yanchuan? Nung una ko siyang nakita, naramdaman ko na. Pero sinabi ni Sissy na wala namang kakaiba. Sa tingin mo dapat ko ba siyang paalalahanan? O dapat ko na ba siyang direktang payuhan na makipaghiwalay? Wala yon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. At huwag kang magsabi ng kahit ano kay Sissy. Problema yon ng magkasintahan. Wala kang pakialam doon. Sinasabi ko sa'yo, ituring mo na lang na hindi. Tayo nakapunta rito ngayon. Naiintindihan mo ba? Binabalaan ako ni Pei Yanchuan kung sakaling may mabunyag ako. Hindi niya alam kung anong magagawa niya para sa kaligtasan ni Sissy. Kailangan kong magkunwaring walang alam. Senyorito, wala po ba talagang problema? Hindi po ba kayo natatakot na baka si Dr. Ayu ang magsabi ng lahat? Hindi niya sasabihin. Alam niya na hindi stable ang kondisyon ko. Magpadala ka ng tao para bantayan ang klinika. Opo. Senyorito, sinabi po ni Dr. Ayu na bukas ng hapon ay gusto niya po kayong pumunta sa klinika. Alamin mo rin kung sino ang mga nakausap ni Sissy ngayon. Sige po. Opo. Yung panloloko kanina. Parang hindi basta-basta lang yon. Binibining Lee, nakita ko sa resume mo na nakasalamuha ka na ng mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip na antisocial personality disorder. Sa special skills mo, sinabi mo na may kakaiba kang kakayahan, na lahat ng pasyenteng makakasalamuha mo ay magkakagusto sa'yo. Totoo ba ito? Hindi ka maniniwala. Pero nakatagpo na ako ng maraming ganitong tao. Kumpleto ang mga dokumento. May karanasan. Maliban sa hindi alam kung totoo o peke ang katawan. Lahat sila ay perpekto para maging assistant ko. Binabati kita, Ines Lee. Tinanggap ka na. Pirmahan natin ang kontrata ngayon. At pwede ka nang magsimula bukas. Okay lang ba? Siyempre. Ngayon, matagumpay ko nang nalapitan ang psychiatrist ni Pei Yanchuan. Sunod, mas malaki na ang sansa ko. Makita si Pei Yanchuan. Host. Si Male Lead yun. Lapitan mo na. Paano ko lalapitan ngayon? Hindi mo ba nakita na lumalakad na siya palayo? Kalimutan mo na. Ang mga yandere na male lead ay karaniwang mahirap lapitan at ayaw na hinahawakan. Hindi ko rin naman inisip na magkakaroon agad ng progreso. NP. Bilang ano ba ako dapat makipag-usap sa iyo? Bilang doktor? O bilang ate ni Sissy? AEU, nandito ako para.
Humingi ng payo sa'yo. Tungkol sa pag-ibig, hindi ba't napag-usapan na natin to? Tutulungan mo ako, di ba? Hindi na. Hiwalayan mo na siya. Payo ko yan. NP. Ano ba ang pakay mo? Gusto kong tulungan mo akong itago ang sakit ko. Paano kung mabunyag? Walang sikretong hindi nabubunyag. Malalaman din ni Sisi ang katotohanan balang araw. Malalaman. Doktora Yu. Noong gabing iyon, nasabi ko na sa'yo. Nasabi ko na. Hindi ko na kaya. Sa nakalipas na taon, ginawa ko ang lahat para mahanap ang makakapitan ni Pei Yanchuan. Pero wala siyang pakialam. Sa lahat ng ito, sinong mag-aakala na ang kanyang makakapitan ay siyang Sisi? Hindi ko iniisip na ang nararamdaman ni Pei Yanchuan kay Sisi ay pag-ibig. Ito ay isa lamang, kanyang hinahanap na makakapitan. Sige, papayag ako. Itatago ko rin ito, ang relasyong ito. Pero, pakiusap, huwag mong ipaalam sa pamilya Pei ang tungkol kayang Sisi. Lanan. CJ. At ang kapatid mo, parang may problema siya sa akin. Palagi niyang sinasabi kay Sisi na hiwalayan ako. Kakausapin ko siya ng maayos. Na pala. Sino yung babaeng lumabas mula sa opisina mo kanina? Sino? Si Lixuan Meng. Siya ang bagong assistant ko. Bakit? Assistant? Wala. Nagtanong lang. Hindi na. Nagtanong si Pei Yanchuan tungkol sa ibang tao. Hindi ito dati nangyari. Hindi kaya. Ang pangangatawan ng babaeng iyon. Totoo nga. Tapos na. Yang Sisi. Ginagamit ka ng kapitalista. Magpadala ng tao para sundan si Lixuan. Kung magkikita ulit sila ni Sisi, sabihin mo agad sa akin. CJ. Ang babaeng ito, sa maikling panahon, lumitaw siya ng 3 beses. Una sa Korean barbecue restaurant, pangalawa, sinadya niyang lumapit kay Sisi. Ngayon, lumitaw siya ulit sa klinika ni Yusi. Ano ang gusto niyang gawin? Kakain ako sa bahay ni Eugene. Malamang gabing-gabi na ako makakauwi. Pero, gusto ko rin kumain kasama si Sisi. Gumamit ako ng emoji dati para magpadala ng mensahe kay Pei Yanchuan. Hindi ko inaasahan na matututo rin siya. Sabay tayong kumain next time. Sa weekend, walang pasok. Pwede bang ako lang ang samahan mo? Sisi, mag-date tayo bukas, okay lang ba? Hindi pwede. May party sa kumpanya bukas. Pei Yanchuan, lumabas tayo sa Makalawa. Pwede ba? CJ, pagkatapos ng party bukas, susunduin ko si Sisi. Ikaw pala. Kumusta? Katatapos mo lang ba sa trabaho? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Lohas Psychological Clinic. Doon ako nagtatrabaho. Kilala rin pala niyang si Yusi. Bakit hindi sinabi ng system ang impormasyong ito? Napakalaking pagkakataon naman ito. Ihahatid na kita. Malapit lang din doon ang bahay ko. Tinulungan mo ako noong nakaraan. Hayaan mong maging driver mo ako ngayon. Para na rin makabawi ako sa'yo. CJ, dito. Kaylu. Huwag kayong mag-alala, young master. Aalisin ko na ang babaeng ito bukas. Hein, saan ba nanggaling ang babaeng ito? Bakit parang nasa lahat ng lugar siya?
Pwede ko bang buksan ang bintana? Naman, sige lang. 随便看。 Ang amoy 身上 mo, 的味道 pareho 应该是 nito. 一样的。 Paborito mo ba itong pabango? Hindi naman 我也不是很喜 masyado. 欢吧。 Pero 是 itong 这种 pabangong 香 ito, 水， matagal ang 我也喜欢 bango. Hindi mo 难道 ba 你觉 naisip 得 na 像 ang 这种 ganitong 香水 pabango 很 ay 容易 madaling 让人记住？ matandaan? Kahit hindi nila matandaan ang mukha ko. Kapag naamoy nila ang pamilyar na amoy ng pabango, maaalala nila ako. Kaya ito, ang maliit na trick ko para maakit ang mga yandere. Isang maliit na trick. Madali 确实 talagang 很容易 matandaan. 让人记住的。 Inamoy ko buong biyahe, at natatakot ako na habang buhay ko, hindi ko makakalimutan ang amoy na ito. System. Ano sa tingin mo ang dapat kong sabihin? Host? Hindi ba't sinabi mo na madaling ayusin ang isang extra? Bakit mo ako tinatanong? Mamaya magbibigay ako ng mungkahi. Sasabihin mo namang walang kwenta. Ang plano ko sana, pagkatapos ko siyang maging kaibigan, at maging mas malapit kami, ipapakilala ko siya sa ilang lalaking kaibigan, para mapabilis ang pangangaliwa. Pero ngayon na nakasalamuha ko na siya, parang naaawa ako. Kasi siyang Sisi, mukhang napakadaling lokohin. Kaya pala si Pei Yanchuan, nakakaya niyang magpanggap. Sisi, bakit ka pumunta sa Harrods Psychological Clinic? Anong ginawa mo doon? May ate ako, na psychiatrist doon. Hindi ko akalain na doon ka rin pala nagtatrabaho. Hindi ko rin inaasahan. Hay, alam mo ba, may narinig akong isang psychiatrist na nagsabi na may pasyente siya para maitago ang totoong sakit niya. Sadyang naghanap siya ng isang madaling lokohin na girlfriend para pantakip. Kawawa naman ang batang babae. Nakahanap pa ng ganyang klaseng lalaki. Sisi, ano sa tingin mo sa ganyang bagay? Sabihin mo nga, kung hindi niya tinago, ano ang gagawin niya sa girlfriend niya? Sabihin mo nga, kung hindi niya tinago, ano ang gagawin niya sa girlfriend niya? Siguro, kung ano man ang ginagawa ng mga baliw. Halimbawa, pagsusubaybay, paninilip, at ang mas malala, palaging aalamin ang kinaroroonan ng tao. Ayaw kang makipagkita sa iba. Kahit ano paman ang mga ganitong tao, mahirap basahin ang kanilang pag-iisip. Pero pare-pareho lang naman sila sa pangkalahatan. Control. At sobrang possessive. At napaka-obsessive. Huwag mo nang itanong. Ang sasabihin ko lang ay, naranasan ko na rin ito mismo. May mas nakakatakot pa. Dinadaan sa droga. Pag nawalan ng malay sa kapatutulugin. Ganun pala. Kung ako ang makakaranas niyan, syempre, ihiwalayan ko agad. Diba? Sa tingin ko rin, kung hindi ka profesional, isang psychiatrist, kapag nakakita ka ng ganitong tao, dapat lumayo ka sa kanya. Bakit hindi ganyan si Pei Yanchuan sa akin? Hindi niya ako kinokontrol. Wala siyang pakialam kung sino ang mga kaibigan ko. Bihira niya rin akong tanungin kung saan ako pupunta. Tulad ng pagtitipon bukas, wala siyang sinabi kahit alam niya. Kung kami ni Pei Yanchuan, maghihiwalay dahil sa pangangaliwa ng isa sa amin. Imposibleng ako ang mangaliwa. At imposibleng mangaliwa ang isang yandere. Kaya hindi ako naniniwala na si Pei Yanchuan ay isang yandere. Siguro, nagkamali lang ang time traveler at ang system sa pag-detect. Ang bilis mo naman. Susunduin pa sana kita. May naghatid sa akin. Ang boyfriend mo. Hindi. Taga-klinika ninyo. Ang pangalan niya ay Lix Wanming. Itong Lix Wanming na ito, bakit parang kilala siya ng lahat? Social butterfly ba siya? Sisi, pwede magtanong. Sige lang. Paano kayo nagkakilala ng boyfriend mo? Basta nagkakilala lang. May promo noon sa isang cake shop. Isang promo. Kung sasama ka sa isang tao, tapos sabay kayong bubunot. Kung mananalo kayo, may 1 taon kayong supply ng cake. Mahal ang cake na yon. At 1 taon pa yon. Malaking promo yon. Pei Yanchuan. Ikaw. So, ganyan kayo nagkakilala ng boyfriend mo. Ano? Hindi naman. Siya yung nagbigay ng premyo. Empleyado siya ng cake shop. Mabait naman siya. Minsan nag-uusap kami. Tuwing may bagong produkto, pinapapunta niya ako para tumikim. Pei Yanchuan, umayos ka nga. Tara na. CJ.
HCC. 四姐， Sa susunod, 有机会 isasama ko siya sa pagkain natin. Noong kumain sila ni Eugene, 吃饭， parang nasira ko ata. 搞砸了， Napakahirap ng buhay niyang Sisi. 太苦了。 Noong bata pa siya sa bahay ng tiyuhin niya, hindi siya pinapansin. Inabuso pa siya. 细细， Ngayong malaki na siya, lolokohin pa siya ni Pei Yanchuan. Sisi, 这次 sa tingin ko dapat, 还是要 pag-isipan mo pa yan. 考虑， Kakakilala niyo lang 毕竟 naman. 你们也才认识。 Ako. Sige, sagutin mo muna. 先见。 Hello, Yanchuan. Ano? Yung cupcake na binigay ko sa'yo dati. Gusto mo pa ba? Gusto ko. Dalhan mo ako sa Makalawa ha. Kakain ba kayo sa labas? 对啊， Kakain ako sa bahay ng ate ko. 马上 Aalis 就要 na 上来 ako. HCC, 四姐， sabi ni Pei Yanchuan. Gusto kanyang kamustahin. Yusi, 意思 huling paalala ko na to sa'yo. Huwag kang umasa sa swerte. 啊， Alam ko 我 na. 知道了。 So, 原来 ikaw pala 你 ang 就是 boyfriend 四 ni 四的 Sisi. 男朋友啊 Masaya akong 很高兴 makilala 认识 ka. 你啊 Si Pei Yanchuan, pinapakinig na niya si Sisi. Hindi, impossible. Hindi pa sila break ni Sisi. Hindi niya magagawa yun. Kapag nalaman yun, iiwasan siya ni Sisi. Mali. Ang totoong pinapakinggan ay ako. Ate Sisi, anong nangyari? 你怎么了？ Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. 没什么， Basta, 就是 bigla kong naalala ang isang pasyente. Pasyente. Speaking of pasyente, 说到病人， may itatanong sana ako 问你 sa'yo. 一个问题吗？ CJ, 可以啊， itanong mo lang. 就 Basta, 是 may narinig akong kwento 听到一 kamakailan 个故事， tungkol sa isang baliw 一个变态 na nagpapanggap na normal at nakipagrelasyon. 谈恋爱呢。 Pamilyar na kwento. 说的故事 May alam din akong katulad nito. 类似 Sa totoong buhay. HCC, 思思姐， ano ang nangyari sa 这个 kwento? 故事怎么了？ Wala naman 故 sa 事没 kwento. 什么 Gusto ko lang 就 malaman 是想知道 ang mga baliw na ito na may sakit sa pag-iisip. Pero kaya nilang itago ito sa harap ng kanilang mga karelasyon. Dahil ba, 是因为 hindi nila gusto ang kanilang mga karelasyon. Hindi naman 这么 ganoon. 说， Dahil bawat tao ay may iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ang iba 那 naman 有 ay, 些人就是 pero 不过 80% ay hindi talaga gusto. Ganun ba? 这样啊 Hindi pa ako nagkaroon ng karelasyon. Ang bahala ko lang ay, ang kalusugan ng 健 pag-iisip. 康这一块 Kaya makinig ka na lang. 所以你就听听就好。 Pi Yanchuan, 裴彦川， hindi naman ako kasama dyan. Si Sisi ang nagtanong niyan. Ate Sisi, salamat sa 谢谢今天 pagkain. 的款待， Masarap 菜 talaga 真 ang 的很好 pagkain. 吃 Sisi, gabi na. 这么晚了， Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Ah, hindi na. Hinihintay ako ni Yanchuan sa labas. 啊， Mag-ingat 你 kayo. 们注意安全， Sige, paalam. 拜拜，拜拜。 Sisi. Hindi mo naman ako kailangang sunduin. Malapit lang dito ang bahay ko. 20 minuto lang ang lakad. Pero, hindi kita nakita buong araw. Na-miss mo ba ako? Namiss kita. Paano? Ito, Paano ko mapapatunayan? 证明啊 Halikan mo ako, Sisi, para mapatunayan mo. Ikaw, paano mo mapapatunayan? Namimiss mo rin ba ako? Pi Yanchuan, paano mo mapapatunayan na mahal mo ako? Sabi nilang lahat ayaw mo sa akin.
Yan Chuan, paano mo mapapatunayan sa akin? Pwede ko siyang halikan. Ano ang magagawa ni Pei Yan Chuan? Paano mo mapapatunayan sa akin? Sisi, Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita na gusto ko pang ipakita sa iyo ang puso ko. Pero alam ko, ang ganitong baliw na pagmamahal ko ay maaaring matakot ka. Kahit ang simpleng yakap na ito ay maaaring mawala. Sisi, hayaan mo akong halikan ka. Pwede ba? 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 다 ganito. Talaga ba ito? Parang ang pagmamayari ni Pei Yan Chuan kay Sisi ay medyo nakakatakot. Ano ang gagawin niya kung maghiwalay sila? Sana lang, hindi ibigay ni Pei Yan Chuan lahat ng pagmamahal niya kay Sisi. Kumusta, na Lixwanmeng? Natatandaan mo pa ba ako? Nagkita tayo kahapon ng tanghali. Ito ang assistant ni Pei Yan Chuan. Bakit niya ako hinahanap? Ito ang assistant ni Pei Yan Chuan. Bakit niya ako hinahanap? Host, magandang bagay ito ah. Naagaw mo agad ang atensyon ni Pei Yan Chuan. Pinapunta ka pa niya ng assistant para hanapin ka. Mukhang ang ating misyon ay malapit nang matapos. Talaga. Pero sa tingin ko ang sitwasyon sa magkabilang panig ay hindi maganda. Ngayon na sinabi mo yan, medyo naaalala ko na. May kailangan ka ba sa akin? Hindi na kailangan na pumunta ka pa rito. Dahil si Binibining Lixwanmeng ay napakahirap hanapin. Parang nakikita ka namin kahit saan, pero parang hindi ka rin namin mahanap. Kaya wala kaming nagawa, kundi puntahan ka rito. Pasensya na sa tanong, Binibini, may itatanong lang ako. Ano? Ang iyong pakay. O sabihin na natin, sino ang nagpadala sa iyo rito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Teka, hindi ko naman. Nilapitan si Pei Yan Chuan. Ang tanging beses na nagkita kami ay sa klinika. Ang plano ko ay hindi pa nasisimulan. Paano niya malalaman na may mali? Mukhang may alinlangan ka pa rin. Kung ganoon, wala kaming magagawa, kundi lumipat ng lugar para mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Harapin ang pagsubaybay. Opo. Hello, young master. Ayaw niyang makipagtulungan. Dalhin siya rito. Yan Chuan, maganda ba ang bagong hikaw ko? Maganda. Ang ganda ng ayos mo ngayon, Sisi. Sobrang ganda mo na gusto kitang itago. Bakit hindi pwedeng ako lang ang makakita sa'yo? Gusto mo ba ang ayos ko? Gustong gusto ko. Kaya, pupuksain ko ang lahat ng bagay na hindi ko kontrolado. Walang makakasira sa ating pagmamahalan. Kung gusto mo ang aking pananamit, bukas sa ating date, maghahanda rin ako ng maayos. Talaga. Talaga. At, tanging para sa aking nobyo lamang ito. Ito ang aking patunay para kay Pei Yan Chuan. Kasabay nito, Ito rin ay isang palabas para kay Pei Yan Chuan. Kung hindi alam ni Pei Yan Chuan kung paano gawin, kung hindi niya alam kung paano patunayan, maaari ko siyang turuan. ang ganda naman. Sana ganito na lang palagi. Kung sana habang buhay. Para lamang sa akin ito.
Malapit na matapos. Tawagan mo ako. Susunduin kita. Huwag kang inom ha, CJ. Yang Sisi, mag-ingat ka sa daan ha. Cheng, paano ka nakarating dito? Hinatid ako ng nobyo ko. Sa totoo lang, nakita ko lahat kanina. Pati na si Pei Chuan sa driver's seat. Madilim ang gabi, hindi ko masyadong maaninag ang mukha ni Pei Chuan. Pero ang kanyang kakaibang tindig, at ang malalim at matangos niyang mukha. May paparamdam na kakaiba si Pei Chuan. Ang pinakaimportante, may nobyo na pala siyang Sisi. Ang balita ng mga kasamahan, hindi ba't wala raw? Gaano na kayo katagal? Wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan ang ikli naman. Kaya pala walang nakakaalam. Tara na, akyat na tayo. 上次的那个项目好像很成功啊。是啊，他们都聊得很愉快。 Team Leader Yang, binabati kita. Ang bata mo pa para maging team leader. Ang bata pa at matagumpay. Marami pa akong matututunan mula sa iyo sa hinaharap. Team Leader Yang, hindi ito maganda. Umiinom ka ng juice habang ang isang senior ay nag-aalok sa iyo ng toys. Hindi kaya sa hinaharap ang ating Team Leader Yang. Kapag lumabas para makipag-usap sa negosyo, ay inom din ng juice. Si Zhao Lingyan at ako dati ay nagkompetensya para sa posisyon ng team leader. Sa huli, ako ang na-promote bilang team leader. Kaya pala siya sarkastiko ngayon. Na, kailangan ding matuto ni Team Leader Yang na uminom ng alak. Pag lumabas para makipag-usap sa negosyo, ito ay isang mahalagang bahagi. Sisi, tama ka. Uminom na tayo. Enna Lee, gising ka na. Tama. Ako ay pinatulog at dinala dito ng assistant ni Pei Chuan. Dinala dito. Humihingi ako ng paumanhin sa ganitong paraan ng pagdadala sa iyo dito. Enna Lee, sana ay maintindihan mo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Bakit ninyo ako dinala dito? Enna Lee, kumalma ka muna. Babayaran ka namin. Ang dahilan kung bakit ka namin dinala dito ay dahil, sa tingin ko ang lugar na ito ay mas makakabuti para sa ating pag-uusap. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam na nandito ka. Natatandaan ko, wala akong ginawang masama. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Sigurado ka ba, Nali, na wala kang ginawa? Pero nalaman namin na nasa isang coffee shop ka, bumibili ng kape. Dahil sa pagsasabing hindi mo mascan ang EAT code gamit ang iyong telepono, at sinadyang lumapit kay Emma Yang Sisi. Mukhang si Pei Chuan. Inimbestigahan niya akong mabuti. Anong nangyari? Mayroon ba siyang delusional disorder? Ikaw si Pei Chuan. Tama ba? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Kusang loob kang aalis. Magpakailanman. Dalawa. Paalisin kita. Bakit? Bakit ako aalis? May kinatatakutan ka ba? Pag-isipan ko. Nag-aalala ka ba? Nasasabihin ko ang tunay mong pagkatao. Kayang Sisi. Tama ba? Pei Chuan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kasama mo siyang Sisi. Gamit ang peking pagkakakilanlan. Kaylo. Patayin mo siya. Kaylo. Patayin mo siya. Binata, hindi ito ibang bansa. Pei Chuan. Tayo. Kahit hindi ko sabihin. Sa huli, siyang Sisi. Makikipaghiwalay pa rin sa iyo. Sa tingin mo ba talaga, masaya ang ganitong relasyon? Kaya mo bang magpanggap habang buhay? Kapag nalaman niyang Sisi, ang tunay mong pagkatao, mas lalo ka lang niyang kasusuklaman.
mas lalo siyang matatakot. Gagamitin mo rin ba ang ganitong paraan sa kanya? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Binata. Patayin mo siya. Patayin mo siya para walang makaalam. Hindi makikipaghiwalay sa akin si Sisi. Hindi makikipaghiwalay sa akin si Sisi. Hindi niya ako dapat katakutan. Ako lang ang mamahalin niya. Pi Yanchuan, hindi ka gusto niyang Sisi. Hindi ka ba pwedeng magkagusto sa iba? Kailangan ba talagang ipilit ang sarili mo sa kanya? Magkagusto ka na lang sa iba. Sa ibang tao. Kakaiba naman ang sinasabi mo. Senyorito, tawag po mula kay Binibining Yang. Pi Yanchuan, bakit mo binaba ang tawag ko? Sisi, ayos ka lang ba? Ate Cheng, ayos lang ako. Lasing na siya. Ang mga to talaga walang pakundangan. Ikaw naman, lahat iniinom mo. Isang tagay, isang inom. Ang galing ko. Tayo ka, ihahatid na kita. Hindi na. Susunduin ako ni Pi Yanchuan. Sino si Pi Yanchuan? Boyfriend ko. Ah, yun pala ang pangalan niya. Nakausap mo na ba siya sa telepono? Anong oras kanya susunduin? Binaba niya yung tawag ko. Naiinis ako sa kanya. Matapang ka rin palang bata ka. Sige, sasamahan na lang kitang maghintay. Huwag na po, at Cheng, umuwi ka na. Tignan mo, tinawagan niya ako. CJ, aalis na ako. Hindi ko na kayo guguluhin. Mag-ingat ka. Paalam. Pei Yanchuan, bakit mo binaba ang tawag ko? Sisi, aksidente kong napindot kanina. Tapos ka na ba? Umalis na silang lahat. Ako na lang ang naghihintay sa'yo. Sisi, Uminom ka. inilibre nila ako ng alak. Nasaan ka ngayon mag-isa? 一个人在哪儿？ Mag-isa lang ako. Papunta na ako. Dito ka lang maghintay sa akin. Parang narinig ko ang boses ng system. Nakakainis. Team Leader Yang, Kumusta, Wang Ting? nakilala mo pa rin ako. Ikaw yung nasa ilalim ni Sister Cheng. Tinulungan mo pa akong ayusin ang mga dokumento dati. 没什么， Wala yon. Trabaho ko lang yon. 我应该做的。 Bakit hindi ka pa umaalis? Inihintay ko ang boyfriend ko. Bakit hindi ka pa umuuwi? 我 Ako. Team Leader Yang. Parang mahuhulog na ang hikaw mo. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na, ako. Yanchuan. Sisi. Dati, kay Lix Wanming at sa kotse niya, naamoy ko na ang amoy na ito. Nasa boyfriend ko ngayon. Anong problema, Sisi? Yanchuan. Bago mo ako sinundo. Saan ka pumunta? Nasa bahay. Bakit? 怎么了？ Mag-isa ka lang. Sinungaling. Sisi. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? 是不是 Dahil ba nahuli ako sa 我 pagsundo 要今 sa'yo? 晚了？
Hello. Hello. 我操， Tinawagan ako ng system na siyang Sisi. Alam na kaya niya, nakinidnap ka ni Pei Yanchuan. Ang lakas din ng loob mo, host. Inayaan mo pang si Pei Yanchuan. Magkagusto sa ibang tao. Kinakabahan ako para sa iyo. Hindi ka ba natatakot na tanggihan ka ni Pei Yanchuan? Ano ang alam mo? Nakita ko ang medical record ni Pei Yanchuan. Ang nararamdaman niya para kayang Sisi ay pagmamay-ari lamang. Kung kaya kong ilipat ang pagmamay-ari niya sa akin, kalahati na ang tagumpay ng plano ko. At hindi mo ba nakita? Nang sinabi ko iyon, nagpakita siya ng interesadong ekspresyon. At hinayaan pa niya ako. Ibig sabihin, tama ang hula ko. At dahil sa espesyal na konstitusyon na ibinigay mo, tiyak na hindi ako tatanggihan ni Pei Yanchuan. Kaya pala ang tunog ng sistem na narinig ko kanina. Habang tumatawag ako ay hindi guni-guni. Sisi, 刚刚 sino ang tumawag sa iyo kanina? 是谁给你打电话呀？ Si Pei Yanchuan. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Totoong break na tayo ngayon. Sinungaling ang plot. 裴延川也是个骗子。 Lahat ay niloloko ako. Si Pei Yanchuan ang unang nanloko. Sana hindi na ako nag-aksaya ng oras sa pagsubok. Hindi ko dapat binigyan ng pagkakataon si Pei Yanchuan. Dapat nakipaghiwalay na ako sa kanya sa barbecue restaurant. Sayang ang oras. Hindi ako nagbibiro. Totoo na ito. Hindi mo na kailangang tanungin kung bakit. Hindi na kita gusto. Kinamumuhian kita. Wala akong pakialam sa bida o sa mananakop. Ayoko nang makisali. Si Pei Yanchuan ay iba sa ibang lalaki, pero hindi siya sa akin. May kinalaman pa rin siya sa time traveler. Madumi siya, ayoko na sa kanya. Pei Yanchuan. Sa huli, nakipaghiwalay talaga. Siyang Sisi. 分手，会跟你分手，会跟你分手。 分手，居然真的分手了。 Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Sisi? Bakit mo ako? Bakit ka ganyan tumingin? Pwede bang huwag mo akong kamuhian? Ayokong makipaghiwalay. 我不要分手， Sisi, huwag tayong maghiwalay, please. Maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay na tayo. Sad. I'm so sad. 가지도 진 길이를 Ang dali naman niyang pumayag. Hindi niya talaga ako mahal. Kahapon, si Pei Yanchuan, hindi man lang ako pinigilan. Tama nga. Kapag lagi mong sinasabing makipaghiwalay, magsasawa rin ang isa. Siguro, wala nang magte-text sa akin. Pei Yanchuan. Sinungaling ka. Ek, naghiwalay na si Sisi. Alam ko. Paano mo nalaman? Sinabi rin ba sa iyo ni Sisi? Ang resulta na ito ay mas malala pa sa inaasahan ko. Doc, ang kalagayan ng batang master. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Masyadong matindi ang trauma. Bumuo siya ng self-protection mechanism. Nang una siyang dumating, nagkaroon pa siya ng mga matinding pag-iisip. Mayroon din siyang mga senyales ng dissociative identity disorder. Ito yung tinatawag nating multiple personality disorder. Kung ang personalidad na ito ay tuluyang lumabas, lalala pa ang kanyang sakit. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag na natin siyang istorbohin pa. Alinman sa bumalik siya sa ibang bansa o tuluyan siyang lumayo kay Sisi. Hanggang sa makahanap siya ng iba, emosyonal na suporta. Pero kailangan mong siguraduhin na ang susunod na emosyonal na suporta, dapat tanggapin lahat ng kanyang mga sintomas. Kung ganoon, kailangan ba nating kontakin ang amo? Pero kung babalikan natin, ano ba talaga ang nangyari kahapon? Bakit biglang nakipaghiwalay si Sisi? Kagabi. Wala naman talagang nangyari.
Kinidnap lang naman ang assistant mo. Tapos, nakalock pa rin siya sa villa ngayon. Basta, hindi na niya dapat marinig ngayon. Kahit anong tungkol kay Sisi. Hindi rin niya dapat makita si Sisi. Naiintindihan ko. Ang background ng pamilya ni Pei Yanchuan ngayon ay maaaring magpahintulot sa kanya na anumang oras ay muling makahanap ng emosyonal na suporta. Pero siyang Sisi, hindi na pwedeng magkaroon ng kaugnayan kay Pei Yanchuan. Binibini niyang Sisi, tama ba? Ako ay isang delivery boy. May nagpadala nito. Para sa iyo, Ito, kung ayaw mo rin ito, itapon mo na lang para sa akin. magandang araw po. Ang iyong delivery ay tinanggihan. Alam ko na. Kunin mo na itong cake. CJ, ano na ang gagawin natin ngayon? Kahit sinabi ni Eshiyu na ilayo si Young Master kay Miss Yang. Pero si Young Master, paano niya papayagan yon? At saka, ang contact information ni Miss Yang, hindi ko rin magawang burahin. Natatakot ako. Master, ang kalagayan ni Young Master nitong mga nakaraang araw ay hindi maganda. Young Master. Pei Yanchuan, hindi ko inaasahan na ang isang baliw na tulad mo ay maaaring umibig. Ang nangyari ay sinabi na sa akin ni Ehiyu at Assistant Ki. Sinabi na nila sa akin, Pei Yanchuan, nabigo ako sa iyo. Ang tagapagmana ng pamilyang Pei ay nahulog sa pagkontrol ng isang babae sa kanyang emosyon. Mas mabuti pang putulin mo na ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng tuluyan. Ngayon, pinakansel ko na ang numero ng telepono mo. Simula ngayon, gamitin mo itong bagong numero. Kung hahanapin mo pa rin ang babaeng iyon, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng katotohanan. Umuwi ka bukas. Kaylo, lumabas ka muna. Kahapon, si Pei Yanchuan ay kumuha ng isang babae, di ba? Opo, NP. Nasa villa pa rin ang babae ngayon. Naaalala ko pa ang sinabi mo. Na ang babae kahapon ay nagalit kay Pei Yanchuan. Nabuhay pa rin. Ayu, hindi ba natin napag-usapan na hayaan si Pei Yanchuan na makahanap ng bagong pag-ibigan? NP, ito ay nakasalalay kay Young Master. Parang wala siyang interest sa iba. Ang unang pag-ibig ay mahirap kalimutan. Lilipas din yan. Sa tingin ko, ito ay hindi ganoon kadaling kalimutan. Para mapalapit kay Miss Yang, alam ko kung gaano kalaki ang pagsisikap ni Young Master at kung gaano karaming pagkakataon ang ginawa niya para lang maging isang ordinaryong tao sa paningin niya. NP, ang babaeng ito na si Miss Lee ay kahina-hinala. Natatakot ako na baka saktan niya si Young Master. Hay, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay mabuhay muli si Pei Yanchuan. Ang P Corporation ay naghihintay sa kanya. Naiintindihan ko, Yet Pei, nandoon pa rin siya. Sa villa, hindi ba? Gusto ko siyang makausap ng personal. Nitong mga nakaraang araw, bantayan mo si Pei Yanchuan. Lalo na, huwag mo siyang hayaang makipag-ugnayan sa kayang Sisi. Opo. Ang lumang message card ni Young Master ay hindi pa maitapon. Maaaring magamit pa natin ito sa hinaharap. Naipadala na ba ang cake? Naipadala na po namin. Pero Young Master, si Miss Yang, ay hindi tinanggap ang cake. Ayos lang. Ako na mismo ang maghahatid. Pupunta ako at hihingi ng tawad kay Sisi. Hindi pwede. Tinawagan na ako ni Eugene. Nakausap na niya si Sisi. Inorderan na niya ito ng tanghalian. Malamang nagpapahinga na siya ngayon. Kung pupunta ka, baka maistorbo mo siya. Hindi natin pwedeng istorbohin si Sisi. Magagalit si Sisi. Ayaw na nga niya, sa akin. NP, magpahinga ka muna. Hindi ka pa nakakatulog buong gabi. Hindi maganda ang kalagayan mo ngayon.
Medyo sensitibo ngayon si Pian Chuan. Pero mababa lang naman ang antas ng agresyon niya. Kung kakausapin mo siya ng maayos, makikinig naman siya. Huwag mo nang babanggitin si Sisi kung maaari. CJ, hindi ba sabi mo mababa lang ang agresyon niya at madaling kausapin? Dr. Yu, bakit mo ako niloko? Senyorito, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kalo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong sabihin sa kanya? Pasensya na po, senyorito. Ito lang ang magagawa ko. Kung hindi, si AP ang makakahanap kay Miss Yang. Sino ang huling tinawagan ni Sisi? Kahapon. Pinapatignan ko na po yan, senyorito. Si Lik Xuanmeng. Si Lik Xuanmeng. Yung babaeng yun na naman. Dalhin niyo siya rito. Dalhin niyo siya rito. Senyorito, dinala na siya ni si Pei. Huwag kayong mag-alala, senyorito. Nagpadala na ako ng tao para bantayan si Miss Yang. Magpahinga ka muna ng mabuti. Sa panahong ito, hindi ka papayagan ni si Pei na kontakin si Miss Yang. Kung sakaling matuklasan, mabubuksan ang iyong pagkakakilanlan. Kung malalaman ni Miss Yang na niloloko mo siya mula simula hanggang katapusan, ang mga kahinatnan ay hindi maisip. Ang sakit. May naipit ba ako? Naku. Nabasag ko ang telepono ng Young Master. Isang listening device. Inilagay ito ni Cispei. Hindi ko inaasahan na abot sa ganito ang pag-inat niya. Tama ka. Dapat ko talagang layuan si Sisi. Hindi ko siya maaaring hayaang matuklasan ako. Kapag kasama ko siya, kailangan kong mag-ingat sa lahat. Pero ngayon, hiwalay na kami. Walang sinuman ang magbabantay sa akin. Sister Sisi, nakita mo ba? Si Lik Xuanmeng ngayon. Hindi. Bigla siyang umalis sa trabaho ngayon. Umalis sa trabaho. Pero bakit mo biglang tinatanong? Itong ano? Wala. Ako lang. Nalasing kagabi at aksidenteng natawagan ko siya. Sisi, gusto mo bang uminom? Nalasing na si Sisi kagabi, kaya huwag na siyang uminom ngayon. Kung ganoon, ibabalik ko na lang ito. Ayos lang. Gusto ko rin uminom ngayon. Kaunting-kaunti lang, ayos lang. 언제나 같은 꿈에 수고를 하고 Sisi, maaari ba kitang tanungin? Magtanong ka. Ikaw at si Pian Chuan, bakit kayo naghiwalay? Siyempre, kung ayaw mong sabihin, huwag mo nang sabihin. Nagtanong lang ako. Pinsan, hayaan mo na kung bakit. Siguradong, kasalanan ng lalaki yun. Kumain ka na. Walang hindi pwedeng sabihin. Sabihin mo. Baka hindi rin kayo maniwala. Sa tingin ko, si Pian Chuan, hindi niya ako masyadong gusto. Baka pumili siya ng iba sa hinaharap. Malamang may ginawa si Pian Chuan na nagkamali ng pagkakaintindi si Sisi. Okay lang, tapos na, eh. Ganoon lang yun, balik na sa kanya-kanyang buhay. Para kay Pian Chuan at Sisi, ito na ang pinakamagandang wakas. Sisi, tama na yan. Bibili ako ng tubig para sa'yo. Wag na, Ate Sisi. Kaya ko na pumunta mag-isa. Ako na lang. Hindi talaga ako lasing. Sisi, talaga. Kung hindi, noong araw na yon hindi rin. Ako magiging ganoon kalinaw. Para makipaghiwalay kay Pian Chuan. 그런 비가 아니기 간절히 난 支付宝到账바래왔었죠 20元。 그대도 내 맘 Parang may nakalimutan ako. Sisi, nakabili ka na ba? 好啦， Sisi. Miss na kita. Sisi.
Pagkatapos ng hiwalayan, sino ang kakausapin ni Pei Yanchuan? Si Lik Xuanming ba? Base sa mga nabasa kong mga nobela dati, kapag nawala na ang extra, dapat nang magkagulo ang bidang lalaki at ang time traveler. Ako pala ang extra. Nakakainis naman. I'm sorry, lasing ako kagabi at aksidenteng na-dial ang number mo. May nasabi ba akong mali? Hindi, wala kang sinabi. Anong oras ang pasok mo bukas? Ibibili kita ng kape, hindi maganda. Sorry kung naabala kita kagabi. Hindi na kailangan iyon. Actually, nag-resign na ako. Ang mga usapin sa pamilya ay humadlang sa akin na magpatuloy sa pagtatrabaho doon. Okay. Kaya kailan ka libre o paano kung mag-order ako ng takeout para sa iyo? Paumanhin, wala akong masyadong oras kamakailan. Balitaan kita pag may time ako. Mahihinalaan na ako kung magtatanong pa ako. Magkakatuluyan kaya sina Lik Xuanming at Pei Yanchuan. Parang busy siya. Matagal din siyang mag-reply. Paano nangyari yun? Nalulungkot pa rin ako dito. May bago na kayang girlfriend si Pei Yanchuan. Ang unfair naman. Parang tayo ay nasa isang tahimik na kompetisyon. Kung sino ang unang magsalita, siya ang talo. Ito ang unang beses na nagkausap kami simula nung naghiwalay tayo. At unang beses din na tumawag ng ganito katahimik. Walang boses mula sa system. Ibig sabihin nito, wala si Pei Yanchuan kasama si Lik Xuanming. Pero, magkasama man sila o hindi, wala na akong pakialam. Ayoko ng ganitong Pei Yanchuan. Bakit ayaw niya akong kausapin? Ayaw niya ba talaga akong kausapin? Akin to. Yayakapin ko. Sisi. Hindi komportable yakapin to. Pei Yanchuan. Ang sakit ng mata ko. Ang sakit din ng ulo ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko na hindi ka nagsasalita. Gising na si Sisi. Sisi. Pasensya na. Pasensya na. Huwag kang umiyak. Hindi ko sinasadyang hindi ka pansinin. Ako lang. Masyado lang akong natatakot. Pei Yanchuan. Alam mo ba kung bakit? Gusto kita. Bakit? Dahil
Naabot mo ang lahat ng aking mga pamantayan sa pag-ibig. Ako lang ang nasa iyong mga mata. Ako lang ang nasa tabi mo. Ganap na. Pag-aari ko. Sisi, Pero hindi mo talaga ako gusto. Sisi. Gusto kita. Gusto kita. Gusto kita, halos mabaliw na ako. Ngayon. Pwede ba kitang halikan? Tian Chuan. Ganito lang. Halikan mo ako. Gawin mo sa akin ang lahat ng gusto mong gawin. Talaga bang pwede? Pag hindi sumagot, ibig sabihin, gising na. 行了， Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang kawalan mo ng kakayahan. Tian Chuan. Mabuhay muli. Hindi ka pa rin susunod sa akin. Gusto mo ba? Gusto ko. Sinasabi ko na, Sinasabi ko na ikaw. Yang Sisi. huwag mo na akong iwan. Mamahalin kita hanggang kamatayan. Mamahalin kita ng buong puso. 别答应你。这场梦会自动退出，醒来后挽留你脚步，别走了，命运不是征服。